sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Maybe it's your first time po na makadalo sa gawain natin. Kayo po lahat ay welcome sa family na ito ng Radiance. And alam niyo po, ang church natin, every month, meron po itong series. No? We have a series na kung saan general topic and connected doon sa general topic na yon yung mga teachings or mga tinuturo naman natin. Ano? And nagulat din ako sa date. Actually, ito na pala yung last Sunday of the month. Ano? Alam niyo po, napakabilis ng panahon. Sino sa inyo nabibilisan sa panahon? No? Pero minsan pag nasa trabaho ka o kaya nasa school, parang ang tagal ng oras, di ba? Pero pag na-realize mo rin kapag ikaw ay nagpapahinga o kaya ang dami nang nangyari sa loob ng isang linggo, napakabilis ng panahon. And alam niyo po, ang series natin is all about a declaration na revival is here. Sabihin nga natin, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Revival is here. Alam niyo po, ang revival, napakaganda nitong salita kasi ang isang namatay, nabubuhay. Ano? So, ang revival is here na ito ay isang actually declaration natin na kung sino man po na merong nangihina sa kanilang spiritual na buhay, nangihina sa kanilang pananampalataya, o kaya may ninakaw ang dyablo sa kanilang buhay, pwede itong maibalik ng Diyos sa kanila at pwedeng magbigay ng buhay ang Diyos para sa ganon, makapaglingkod sila talaga ng all out sa Panginoon. And alam niyo po, ang revival is here na ito, alam natin na kung saan ang iba sa atin, perhaps nung bago-bago tayong Christian, napaka-active natin sa paglilingkod kay Lord. Pwedeng nagbabasa ka ng Bible o kaya pala-pray ka nung time na yon. Pero ngayon kapag ikaw yung inassign sa prayer, parang ayaw mo na, no? O kaya parang minsan tinatamad ka na magbasa ng Bible and mas okay pa sa'yo na gawin yung ibang bagay kesa sa mga things of God. But revival is here is a declaration po na yung dating ikaw, yung dati na maapoy sa paglilingkod, yung talagang active, yung talagang may puso on serving God, yun yung ibabalik ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen ba yun? Now, I want to talk to you about faith that ignites revival. Sa Tagalog po, ang pananampalatayang nagpapasimula ng revival. And ang pag-uusapan natin sa hapon na ito ay makikita po sa Book of Daniel chapter 3. Now, kamusta kaya ang pananampalataya ng bawat isa sa atin? Kamusta ang buhay mo sa mga panahon ngayon? Pwede bang tanungin mo naman yung nasa kaliwa at kanan mo kung kamusta naman siya sa mga panahon ngayon? Alam natin, nagbabaha po sa maraming mga lugar sa Pilipinas at marahil siguro ang iba sa atin talagang naapektuhan o mga mahal natin sa buhay, naapektuhan ng mga nagdaang linggo na ito. Alam niyo po, ang mga Kristiyano, kapag ikaw pala ay naging Kristiyano, one thing I thought before, parang kapag malapit ka sa Diyos, malayo ka sa tukso, malayo ka sa problema. Pero nung tinanggap ko si Jesus sa buhay ko as my Lord and personal Savior, na-realize ko na, ba't ganun? Ba't parang mas lalong lumalapit yung problema sa akin at lumalapit din ang maraming tukso? Natural pala yun dahil sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7, kailangan yan, sabi ni Peter sa mga Christians. Ano yung kailangan yan? Yung iba't ibang klase ng pagsubok. Para mapatunayan kung gaano katotoo ang faith nyo. Yung gold, kahit nasisira, kailangan idaan yun sa apoy. Nakita na ba kayo ng ginto? No? O kaya baka meron kayong mga ganun sa bahay, alahas, Alam niyo po pala, ang ginto ay hindi yan 100%
talaga na ginto. Kasi kung 100%, hindi po magiging firm or matibay yung isang alahas. Ano? Kaya marami sa mga panahon natin ngayon, gold-coated, o kaya, di ba masasabi na 18K, 22K, 24K, kaya yun may mga carats pala na ganun, ay dahil hindi po yun 100% na ginto, may kahalo ng mga ibang metals para lang talaga tumibay. But, ang gold, kaya po niyang makatagal kahit sa pinakamataas na mga temperature. At ang gold, nananatiling gold kahit na nasa mataas na temperature. Kung kaya inihambing ni Pedro sa isang gold, ang ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Pero, ang sabi niya, next verse, pero mas mahalaga pa sa gold ang faith nyo. Sabihin mo sa katabi mo, mas mahalaga pa sa gold ang faith mo. Now, tingnan nyo po, kaya ang sabi ni Peter, kailangang talagang matest yan. Ang faith natin, dadaan sa maraming mga testings ng buhay. Ang pananampalataya mo, kung ikaw talaga ay follower ni Christ, dadaan sa maraming mga pagsubok ng buhay. Kakapit ka pa rin ba sa Diyos sa gitna ng pagsubok? Talaga bang magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya kahit anong mangyari sa iyong buhay? At tignan niyo sabi, may pangako tayong mababasa dito kapag naipasa natin ang mga pagsubok ng buhay. Ano daw? At pagkatapos mabibigyan kayo ng papuri, kalwalhatian, at karangalan pag na-reveal na si Jesus Christ. Ang mga papuri po na ito, kalwalhatian at karangalan, hindi ito yung katulad ng dito sa lupa na pwedeng meron kang certificate, meron kang plaque, meron kang award, na hindi naman maaalala ng mga tao, o kaya masisira lang din naman. Pero ito ay mga bagay na pang-eternal. Sabihin nga natin, eternal. And alam niyo po, makikita natin sa whole Bible natin na ang mga iba't ibang mga tao na kung saan meron talaga silang personal na relationship kay Lord. Talagang dumadaan sila sa maraming mga testing. And I realized po, as I was studying the book of Daniel, next slide, a faith that's been tested is a faith that can be trusted. Ibig sabihin, kung meron tayong nakita na mga taong dumaan sa pagsubok ng buhay, tinest kung talaga bang ginto ang faith nila, then makikita natin, paano ba tayo as Christians, as mga followers ni Jesus Christ, followers ng one true God, dapat mabuhay. No? And dito tayo papasok, next slide, sa book of Daniel. And alam niyo po, ang background ng book of Daniel ay meron pong king at that time na kung saan siya po ay isang superpower nung panahon na yon, walang iba kundi si King Nebuchadnezzar. Pwede bang sabihin natin yung name niya? Nebuchadnezzar. And alam niyo po, si King Nebuchadnezzar, siya po ay hindi mabuti talaga na hari. Actually, pag binasa niyo po ang history, napakasama niya pong hari. Kung alam niyo po ang modern day Iraq, alam niyo yung Iraq? Okay? Yun po ay, noong unang panahon, Babylon. Ano? Yun ang empire ng Babylon. Doon po nakalocate. And si King Nebuchadnezzar po, ang dami niyang mga lugar na kung saan na-conquer. Siyempre, di ba, kapag nakakonquer ka ng isang land, yung dati na kanila, hindi na kanila. Kinuha mo na yun, inangkin mo. At that time, wala namang United Nations. It's a survival of the fittest. And kung sino man yung mga kawawa, wala silang magagawa.
Ang magagawa lang nila, syempre, sumunod dun sa nag-conquer sa kanila. And si King Nebuchadnezzar po, talagang pupunta siya sa isang lugar, kukunin niya yung finest men, yung mga magagaling talaga. No? Tapos dadali niya dun sa empire niya, dun sa lugar niya sa Babylon. Kung kaya, nung pagpunta po niya sa Israel, talagang sinira niya po yung temple ng Panginoong Diyos na buhay. And gumawa siya ng mga karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Siyempre, di ba, parang para ipahiya na, ako mas magaling kaysa sa Diyos nyo. No? So, nangyari ang mga bagay na ito, and suddenly, sa Daniel chapter 3 po, makikita natin na kung saan si King Nebuchadnezzar po, wag mo natin pakita, ay nagpatayo ng isang statue made of pure gold. Hindi yung pure gold na na sa supermarket, Hindi yon. Kundi pure gold, puro talaga na ginto. Parang ganyan, sa picture natin. And alam niyo po, lahat ng luluhod, lahat na makakakita dyan ay dapat lumuhod, dapat yumuko. By the way, para niyo po malaman yung background, napaka-important po nung unang panahon ang pagyuko. Kahit ho sa culture, pumunta man kayo sa Japanese culture, di ba? Sa Chinese, kahit sa ang culture sa buong mundo, ang pagyuko po talaga ay sign of respect, hindi lang basta respect, kundi worship. Ibig sabihin, pagsamba. And alam niyo po, ang pamamaraan ng mga tao sa pagsamba nung unang panahon, hindi naman talaga pagtaas ng kamay, pagpalakpak, but their worship is the way of bowing down. So kapag merong niyukuan o merong nagbow na mga tao, dun sa isang larawan o kaya isang tao na yon, talagang sinasamba nila. No? Parang as if yung kaharap nila is God Himself. No? Wala po kasing iba na kung saan dapat tayong yukuran, dapat paglingkuran, kundi ang Diyos lang. Amen? But this time, sabi po sa Daniel chapter 3 verse 4, a herald shouted out, "People of all races and nations and languages, listen to the king's command." Mga tao sa lahat ng races, bakit nabanggit ito? Dahil nga po, napakaraming mga bansa ang na-conquer ni King Nebuchadnezzar. Galing din sila sa iba't ibang mga nations. Meron silang sariling mga languages. At tinatawag yung attention nila at that time. Verse 5, when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and other musical instruments. Parang kapag halimbawa, nag-drums na si Hannah, bzzz, narinig na ganun ang lahat. Ano pong gagawin? Bow to the ground to worship King Nebuchadnezzar's statue. Ang lahat, basta marinig yung sound ng musical instruments, dapat absolute gagawin nila ang bagay na to. Siyempre, di ba, parang kung ikaw nandoon, okay, bakit ko nga pala susundin yan? Kung hindi ko sundin, hindi naman siya boss ko Aba, ito po ang gagawin. Verse 6, anyone who refuses to obey will immediately be thrown into a blazing furnace. Ano nga ba yung blazing furnace? Alam niyo po, sa panahon ngayon, bihira na kasi talaga yung blazing furnace. Nakikita ko na lang yon sa mga pizza, gawaan ng pizza, no? Doon nilalagay yung pizza sa loob para maluto. But ang blazing furnace po at that time, yun yung isang lugar daw yun na napakalaki, tas doon nila nilalagay yung mga basura nila. No? Para hindi magkalat dyan, hindi So, doon nila nilalagay yung mga basura nila. And yun po ay pinapainit 10 times. Every day, hindi po yun inaapula.
So, ngayon, lahat ng mga tao, syempre naalala rin nila yung trauma nila. Nung unang panahon, noon pumunta si Nebuchadnezzar sa lugar namin, talagang kinuha niya yung mga gamit namin, talagang gumawa siya ng masamang mga bagay sa amin. Then eto ngayon, takot ang lahat ng mga tao. Now, may nangyari, syempre. Nagpasample na sila ngayon. Pagdating ng Daniel chapter 3 verse 7, so at the sound of the musical instruments, all the people, whatever their race or nation or language, bowed to the ground and worshiped the gold statue that King Nebuchadnezzar had set up. So just imagine ang daming mga tao, ang kakapal, talaga, sabay-sabay na yumuko, sabay-sabay na lumuhod, dun sa statue na yon na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. But in Daniel chapter 3, makikita natin na merong tatlong character in the Bible na nagngangalan po na Shadrach, Meshach, and Abednego. Pwedeng sabay-sabay natin na sabihin mga pangalan nila para ma-familiarize tayo. 1, 2, 3, go. Shadrach, Meshach, Abednego. No? Silang tatlo. By the way, gusto ko kayong bigyan ng background nila. Ito kasing tatlong to, alam nyo ba na sila yung closest na mga officials din naman ni King Nebuchadnezzar. Parang kung ikaw ba yung mayor, ikaw yung president, parang sila yung mga mapagkakatiwalaan mo talaga. Siyempre dahil close sila kay King Nebuchadnezzar, alam nyo ba na marami rin namang nagseselos kina Shadrach, Meshach, and Abednego. No? And alam nyo ba, bago natin basahin yan, nung time na kung saan, sa Daniel chapter 7, balikan natin, na kung saan, lahat daw ng mga tao talagang lumuhod, talagang yumuko sa harapan ng gold statue. Imagine niyo na lang yung scene. Lahat sila nakaluhod, nakayuko, pero merong tatlo sa gitna na hindi lumuluhod at hindi yumuyuko. No, parang ang dami ng mga tao, lahat ginawa nila yon. Ba't silang tatlo lang yung hindi sumabay? Sabi siguro ng mga ibang kasama nila, nung nakayuko na, nakaluhod, lumuhod ka. Pinipilit siguro. Dahil bakit? Anong kapalit? Susunugin ng buhay. Chicharon. At alam niyo po, si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila nagpatinag. Kung kaya, syempre, yung mga enemies nila, nakita, tong tatlong to, close pa naman sa hari. Isumbong nga natin. Tignan natin at mapaparusahan sila. At alam niyo po, sa madaling salita, dinala po sila sa harapan ni King Nebuchadnezzar. Pero ano pong sinabi ng tatlong ito? Sa verse 16 to 17, ang sabi po, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. Hindi namin kailangan depensahan ang sarili namin sa iyo. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. Alam nyo, habang binabasa ko to, grabe. Ang kapalit ng buhay nila ay mamamatay sila pag hindi nila ginawa yun. Yung bagay na yun. Nailagay ko nga sarili ko, sabi ko, if I was that person, sa kapanahunan natin ngayon, di ba, parang pwedeng gagawin natin, magkukunwari ka na lang.
Di ba? Parang pwedeng gawin natin na hindi naman totoo sa puso ko yung ginawa ko eh. Kasi kailangan ko lang talagang i-survive ang sarili ko. Di ba? Parang, sige, gawin ko na nga to for the sake lang na makaligtas talaga ako at hindi ako masunog ng buhay. Next slide. Alam niyo po, si Shadrach, Meshach, and Abednego, next slide please, they refused to compromise their faith even in the face of death. Ibig sabihin nito, naging totoo sila sa kanilang pananampalataya at paniniwala sa Diyos kahit na humarap sila sa kamatayan. Marami siguro sa atin, o kahit ako, maaring matatakot sa bagay na yan. Pero tingnan niyo po naisulat ito sa Bible because a faith that can be tested, that is tested, can be trusted. One more time, a faith that is tested can be trusted. May mga ginawa sila na dapat makita natin yung lesson at dapat matutunan natin sa buhay nila. Ano ba talaga ang pagkakaroon ng pagtitiwala sa Diyos? Pananampalataya yun eh. Hindi po yun basta paniniwala lang kasi marami namang naniniwala, hindi naman nagtitiwala. Amen? Kaya it is more than just believing. Ang devils nga ang mga demons, they also believe in Jesus. Pero hindi sila nagtitiwala sa kapangyarihan naman ng Diyos. Next slide. If you're committed to serving God, alam niyo po, ito yung nakita ko, the devil will tempt you to compromise your faith in God. Na parang makiayon ka na lang muna sa kanila. Ginagawa naman nila lahat, sumabay ka na lang din. Naintindihan naman siguro ng Diyos yan. No? One thing na kailangan nating manotice, gusto lagi na kung saan ni Satan, magsasabi siya ng truth, pero sisingitan niya ng kasinungalingan. Tignan niyo, kahit sa Garden of Eden, si Adam and Eve ay na-tempt ng serpent. Anong sabi sa kanila? Sinabi ba ng Diyos na pag kinain nyo yan, kayo ay mamamatay? Anong sabi ng serpent? Hindi naman talaga kayo mamamatay, pero magiging Diyos din kayo. Knowing what is good and evil. Hindi naman talaga siya totally nagsinungaling, pero yung konting lie na nilagay niya sa puso ni na Adam and Eve, yun ngayon ang nakapagpabago ng perspective nila, kaya sinuway nila ang Diyos. Pag sinabi, di ba na, wag mong gawin yan, masama yan. Sometimes, most of us, gagawin pa rin natin. Tama ba? Sino yung ganon? Yung parang rebel talaga siya. Parang, hindi mo nga alam kung, halimbawa, first time ka nakahawak sa apoy, first time ka nakita ng apoy, tapos sabi ng magulang mo, anak, wag mong ilapit yung kamay mo, masusunog ka. Ikaw naman silapit. Tapos nung naramdaman mo nga mainit, umurong ka na. Di ba? Most of us ganun. Kahit noon nung 4 years old ako, tinatry, kasi sila noon, merong kandila, tas nilalaro-laro nila yung daliri naman nila. No? Dun sa kandila. Sino nga na gano'n na, di ba? Para sa kanila, syempre, malaki kasi yung daliri nila, okay. Pero sa isang 4 years old na bata, di ba, kapag nahawakan mo yun, pwedeng malapnos or maano yung balat mo. So at that time, sa naalala ko noon, meron kasi noon mga sumasayaw, nag-aayos sila ng mga mga damit nila. Tapos nakiupo ako doon sa kanila, sabi nila, uy, wag mo hawakan, pero ako kaya ko. Sabi nilang ganon. Masama yan. Pag tinagalan mo, baka masunog. Tapos, edi one time, tinatry ko, sabi nila sa akin, uy, wag nyo gawin, sumbong nyo nga kay pastora. Ayan, sinumbong na ako kay mama.
Tapos pinagalitan ako ni Pastora Ishbel. Sabi niya, anak, huwag mo gagawin yan. Baka masunog ang kamay mo. Sige ka. But the thing is, hindi naman dahil sa pinagbabawalan, parang hindi mahal. Kaya pinagbabawalan dahil mahal. At alam mo na makakasama yun dun sa tao na yun. And that is why the Lord prohibited yung fruit na makain ni na Adam and Eve. Kung kaya in the Bible, si Satan gagawin niya ang lahat para hindi ka magtiwala sa Diyos. Gagawin niya ang lahat para mawala yung tiwala mo sa Diyos at ma-focus ang tiwala mo saan? Sa sarili mo at sa maraming bagay sa buhay mo. Alam niyo ba si King Nebuchadnezzar, pag binasa niyo yung Book of Daniel at iba pang mga books in the Bible, makikita niyo na ang buhay niya talaga. He was a person na kung saan mataas ang tingin niya sa sarili niya. Bakit? Ang dami niya nang na-accomplish. Ang dami niya na-accomplish sa buhay niya. At feeling niya, wala nang mas papantay din sa kanya. Pero alam niyo po, ipapakita ng Diyos kay King Nebuchadnezzar na siya ay tao lang. At kahit anong accomplishment niya sa buhay niya, baliwala sa harapan ng Diyos. Dahil ang tangi lang na dapat makareceive ng worship, hindi ang tao, hindi ang sino man sa mundo, kundi sino? Ang Diyos. Next slide. Ngayon, tingnan niyo po yung sabi sa verse 17, sa binasa natin kanina. If we are thrown into the blazing furnace, kung kami ay itapon, anong sabi nila? The God whom we serve, ang Diyos na pinaglilingkuran namin, is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. Bakit? Ang akala ni King Nebuchadnezzar, he is the all-powerful one. Parang wala na siyang magagawa. Ito kasi yung word ko eh. Ito yung loko. And wala magagawa ang kahit sino man laban sa sinasabi ko. And that is why dito natin makikita yung faith ni na Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano po mga pangalan nila? Shadrach, Meshach, and Abednego ay katulad ng binasa natin. Ano daw? The God whom we serve is able to save us. Kaya kahit anong mangyari sa buhay nila, dumaan man sila sa apoy, lunurin man sila, kahit man saktan sila ng mga sundalo ni King Nebuchadnezzar, kaya silang iligtas ng Diyos. Yun ang nasa pananampalataya, paniniwala nila, pagtitiwala nila sa Diyos. That is why dito natin makikita, next slide, no matter what I face, personally, tayo mismo, tandaan natin that our God is able. Katulad ng kinanta natin kanina, di ba? God is able. Can you say that word one more time? God is able. Sabi nga naman natin, make it more personal. My God is able. My God is able. Katulad ng nangyari o ng kinanta natin kanina, our God, next slide, is able to heal. Alam niyo po, ang Diyos natin, hindi siya Diyos na hinahayaan ka lang, pero ang Diyos ay nagpapagaling. There are many things that science can't prove still, pero may time din na kung saan unexpected, hindi rin alam bakit ka nga gumaling sa isang bagay. Katulad ko po, nakwento ko na to before, nung ako po ay 8 years old hanggang around 15 years old, 16 years old, nakaranas po ako na kung saan meron akong sugat dito sa part ng leg ko, no? Sa ilalim. So, ang kapal po nun, dalawa yan, magkabila. Ganyan
nipis, ganyan kahaba. Parang mga 8 inches, ganon. And syempre, pupunta kami sa doktor, ganyan. Papacheck. Wala namang ganong history sa family. Wala namang something na ano. Ang nangyari kasi sa kanya is, pag nasugatan, di ba, ang nangyayari, napakabilis ng regeneration niya. No? Yun ang explanation ng doctor at that time. Napakabilis ng regeneration niya. So kung ba nasugatan, mamaya na lang, kakapal na yung balat. No? Alam niyo to, sa mga nasugatan, di ba? Kakapal yung balat. Kaya lang, nangyayari, mangangati agad. Tapos, bigla siyang matutuklap. Tapos magsusugat na naman dahil natuklap, di ba? Tapos babalik na naman. Alam niyo po, for so many years at that time, nararanasan ko po yun sa buhay ko. Tapos, ang hirap kapag magsha-shower ka, magsasabon ka. Sasabunin mo, di ba? Tapos, ang hapdi. Napapaiyak talaga po ako nun. Then, syempre kapag sa toilet, uupo ka, masakit. No? For anyone na merong sugat, kapag, di ba, kapag nasanggiyan, masarap o masakit? Masakit. But, as I was doing my shower at that time, every time, maliligo po ako, sasabihin ko, Lord, alam ko ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Sinasabong ko, naayos ko. Sabi ko, Lord, ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Hindi naman agad-agad, gumaling, pero nagulat na lang ako, one time, biglang nawala. Bakit? My God is able to heal. Naglagay na rin kami. Kahit anong gamot wala pa rin. Sabi nila, sa dugo na daw. So, gano'n na ba yun? Powerless na ang isang tao? Wala nasa genes ko to ito yung mana-mana ko mana sa ganito, sa ganyan. Di ba, pag tinanong tayo ng doktor, sometimes ma-feel natin we are powerless. But that itself will remind us that God is powerful. Amen? Palakpakan naman natin si Lord doon. Next slide. God is also able to provide. Huwag niyo isipin na ang Diyos ay pinapabayaan na lang tayo sa pang-araw-araw nating buhay. But He is also able to provide. Pwede may mga opportunities ka sa buhay mo. May imagine mo na lang nung nakakuha ka ngayon ng magandang trabaho, magandang hanap buhay, mga kliyente mo, tuloy-tuloy lang. May time na kung saan, hindi mo naman kaya talaga bayaran, pero nababayaran mo. You will be shocked. And you will just think, teka, baka dahil to sa sarili kong effort, sa sarili kong sikap. Pero magugulat ka Bakit yung mga tao lumalapit sa'yo? Bakit nare-refer ka? Hindi naman lahat ganon. Di ba? Hindi naman lahat yung parang word of mouth yung businesses nila. Hindi naman lahat na ire-recommend dun sa kumpanya na pinapasukan mo. But God is working behind the scenes. Hindi lang natin nakikita, hindi lang natin napapansin, God is providing for our needs. Magugulat tayo, no? Bakit sa panahon na kung saan may mga sakit, may mga pandemya, bakit kaya meron isa sa pamilya natin hindi nagkakasakit? Nung nagkaroon nga po ng pandemic, kami po ni Bishop, nagkaroon po kami ng paayos na lang. Nagkaroon kami ng sakit at that time. Pero nagugulat kami, kahit kaharap namin si Rev Ishbel, yung mother ko, ang tanda niya na, 60 plus na, pero hindi siya naapektuhan. And siya po yung nag-aalaga sa amin ni Bishop at that time. God is able to provide for us in so many things that we can't imagine. Tingnan nyo na lang bakit kaya ikaw yung merong trabaho sa family,
Bakit kaya ikaw yung pinagpapala ngayon sa mga magkakapatid? Bakit kaya ikaw yung nalagay sa posisyon na yan? Bakit kaya nararanasan mo ang bagay na yan? All in all, God is able to provide. Ano pa? Next slide. God is also able to restore. Huwag niyo isipin na ang Diyos, hindi niya kayang ibalik kung ano ang dati. Marami sa buhay natin, hindi lang natin nare-realize na ibabalik ng Diyos ang mga bagay na nawala. Pwedeng na-scam ka before, tas nagulat ka, ngayon nabawi mo na yung na-scam sa'yo. Pwedeng nalugi ka before, pero nabawi mo yung nalugi mo. Pwedeng nasugatan ka noon, pero pinagaling ka ng Diyos ngayon. Pwedeng hindi ka laya noon sa isang bagay. Pwedeng addiction, pwedeng traumatic past mo yan. Pero God is able to restore. Pero may katanungan talaga sa isipan ng bawat isa sa atin, at isa rin to sa katanungan ko. Next slide. Paano kung kaya niya naman gawin? Amen? God is able. Amen? Can we say that word? God is able. Pero paano kung kaya niya naman nga gawin, He is able, pero hindi niya naman ginawa? Some of us pwedeng magtatampo ka sa Diyos. Kaya mo naman, Lord, di ba? Ba't hindi mo ginawa? Lalo na po, nung panahon nga ng pandemic, dahil marami rin po sa mahal natin sa buhay, at saka mga kakilala nating mga tao, talaga naglilingkod naman sila sa Diyos. 100%. Talagang sila naman, matulungin talaga sa kapwa. Isa pa kami sa natulungan. Pero magugulat ka na lang, bakit nangyari yung mga bagay na yon? And sometimes, hindi natin maiwasang magtanong sa Panginoon, di ba? Bakit nga ba nangyayari to sa buhay ko, Lord? Ano ang purpose mo sa akin? Mga questions natin yan sa ating buhay. Alam niyo po, alam din ni na Shadrach, Meshach, and Abednego na si God, hindi naman sa lahat ng oras, tumutugon sa mga panalangin natin. Di ba? May time na tinugon niya, may time na hindi, may time na tinugon niya, at mayroong time na hindi. Tandaan nyo, ang Diyos natin ay hindi genie. Bakit? Ang genie po, alam nyo ba yon? Yung genie? Di ba yung pupunasan yung lampara, tas may lalabas na kulay blue. Di ba? Parang ganon. Na kailangan niya talaga gawin yung wish mo. Hindi niya pwedeng hindi gawin yung wish mo. Yan. Di ba ganon? Ang Diyos natin, hindi po ganon. And alam niyo ni Shadrach, Meshach, and Abednego. That is why, tingnan niyo po ang sabi sa verse 17 and 18, He will rescue us from your power, your majesty. Ililigtas kami ng Diyos na buhay sa kapangyarihan mo. Verse 18, tingnan niyo to But even if He doesn't, pero kahit hindi niya kami iligtas, anong sabi nila? We want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue. Gusto naming linawin sa iyo, hindi kami sasamba sa mga Diyos mo at kahit sumamba sa gold statue na nilikha mo. What does this say sa ating pananampalataya? Pag ba hindi na sinagot ni Lord ang panalangin natin, pag ba hindi niya tayo niligtas, hindi niya tayo pinagaling, hindi siya nag-provide, ano na tayo? Hindi na natin siya ba susundin? Hindi na ba tayo maglilingkod sa Kanya? Will we find other quote-unquote gods sa buhay natin? Tingnan nyo, no?
sina Shadrach, Meshach, and Abednego, anong sabi nila? Kahit hindi niya gawin, faithful pa rin kami sa Kanya. Next slide. Our prayer pala, dapat ganito. God, I believe you can. God, I believe you will. But even if you don't, I still believe. Pwede bang sabihin natin yan sabay-sabay? 1, 2, 3, go. God, I believe you can. God, I believe you will. But even if you don't, I will still believe. Ito po dito ko nakita na ang faith, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, hindi lang, next slide, kaya ng Diyos. Di ba parang, pananampalataya lang, magtiwala ka sa Diyos, kaya ng Diyos yan sa buhay mo. Dito ko nakita na ang faith, hindi basta kaya lang ng Diyos. Ang faith, ang pagtitiwala sa Diyos, ito din na siya ay hari at Diyos. Ano ibig sabihin na siya ay hari at Diyos? Hindi siya susunod sa kung anong gusto mo. Hello? Hindi siya susunod sa kung anong gusto mo. Para bang si God yung genie. Hindi ganun. Sa totoo lang, sa paglapit natin sa Kanya, humihiling lang tayo. Kung paboran niya, praise God. Kung hindi, praise God pa din. Amen? Walang utang na loob na si Lord sa bawat isa sa atin. Tandaan niyo yun. No? Walang utang na loob ang Diyos sa iyo. Amen? And that is why ang bawat isa sa atin, kailangan siya sa buhay natin. Kung siya ang hari at siya ang Diyos, alam niya ang past, present, future, alam niya yung natatago, nalilihim, at nahahayag, alam niya ang lahat ng bagay. Dito natin makikita na magtitiwala ako sa iyo, Lord, alam ko yung may dahilan ka kung bakit hindi mo ginawa to sa buhay ko. Lord, alam ko kung bakit may hindi nangyari. Baka nire-redirect mo ko sa ibang direksyon. Baka kaya hindi ako natanggap sa isang kumpanya, kaya hindi natuloy yung kontrata, kaya hindi natuloy yung pagbili. Lord, baka may iba kang purpose naman sa buhay ko. Kaya do not think na si God, He is looking away kapag hindi niya sinagot yung prayers mo. Maybe God's answer is not yes, but no. Dahil bakit? Gusto niyang umayos ang buhay mo. Gusto niyang talagang matuto ka sa buhay mo rin. Amen? There is a story sa Book of Acts, if I remember correctly. Ang una pong pinatay, actually, na disciple ni Jesus, hindi po si Judas Iscariot kasi nagpakamatay siya, no? But the first disciple, isa sa 12 disciples ni Jesus na pinatay, is actually an apostle called James. Hindi po si James na sumulat ng Book of James, no? Kundi isang James po na kung saan, at that time, nag-gather pa rin yung mga Christians sa houses. Nagsiserve pa rin sila kay Lord. Ganito rin, nag-gather pa rin sila. Kahit na po, namatay si James dahil pinugutan ng ulo. Bakit? Dahil nagpe-preach lang ng gospel. Ganun kalala nung panahon nila. Dahil nag-preach ka ng gospel, iba dun sa tinuturo rin ng iba, wala kang karapatan dito magsalita. Papatayin ka. Hinuli siya, pinugutan ng ulo. So ngayon, dumating yung panahon, tuloy-tuloy pa rin sila, nag-gather pa rin, hindi sila yung natitinag na parang, ay, may pinatay na. Wag na, na lang tayo, kalasa na lang tayo, buhay na natin kapalit dito eh. Kundi sila pa rin ay tuloy-tuloy. Si Peter ngayon,
Si Pedro mismo siya ay tumayo sa marketplace. Nangaral ng salita ng Diyos. Pero hinuli na naman ng mga guards. Ay yung mga Christians, anong ginagawa at that time? Kumalat na ba? Hindi na ba nagtuloy? Nag-gather pa rin sila. At one time, na nag-gather sila, actually, gulat na gulat sila. Bakit? May kumatok. Ako to si Pedro. Pagbuksan nyo, gulat na gulat silang lahat. Bakit? Si Pedro, akala ko, nakulong yan. Di ba pupugutan na ng ulo yan? Niligtas siya ng anghel ng Panginoon. Nakaalis siya nung kulungan, sinundo siya ng anghel, nakaalis siya at hindi siya napugutan ng ulo. Dito natin makikita na ang Diyos, may ibang nililigtas, may ibang hindi. Para bang ikaw, lahat ba ng pulubi sa labas, binibigyan mo? All the time? Same din ng amount? Hindi, di ba? Just look at how God thinks, works. Napakaliit ng 3-pound brain natin to comprehend the universe. Pero kung magbigay ang Diyos, biyaya niya na lang yun. Pero kung hindi, praise God pa din. Kasi alam niya naman yung best para sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ay hari at makapangyarihan. Kaya ano nang nangyari ngayon sa story natin? So, si King Nebuchadnezzar po, sa madaling salita, inutusan niya yung mga malalaki niya talaga na guards. Yung talagang alam niyo yun, hindi talaga makakapalag si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi ko nga sa inyo, no matter how close din ka dun sa isang tao, pero di ba kapag pinagsalitaan ka na ng di maganda, parang na-feel mo, nasira or parang natapakan yung pride mo. Di ba? Parang kahit close kayo, anong gagawin mo? Parang gagantihan mo talaga, di ba? Tama? Most of us, pwedeng ganun yung mafe-feel natin. And that is actually what Nebuchadnezzar felt at that time. Yun yung naramdaman niya. Tinan niyo yung sabi nila kanina, di ba? Kaya kami iligtas ng Diyos namin kaysa sa iyo, Your Majesty. Para bang, di ka namin kailangan sa buhay namin. Kailangan lang namin ang one true God. Pero teka, parang isipin nyo, no? Si Nebuchadnezzar, ang iniisip niya sa sarili niya, he is God. Kaya nga siya nagpatayo ng gold statue. Nakuha natin? So ngayon, uminit yung ulo niya, guards, dakpin niyo sila. Talian yung maigi. And pinainit po, ng pinainit, 10 times, yung pugon na yon. At ang sabi, nung binato nila, yung tatlo, yung mga guards din na nagdala sa kanila, nasunog. Dahil sa sobrang lakas ng apoy. No? Pero later on, syempre, tinitignan nila. May narinig ba kayong sigaw? Ano ba ang sinasabi kapag halimbawa, napaso, nasunog? Diba parang, ay! Pwedeng tili na gano'n, o kaya, pwedeng gano'n. Pwedeng, ang sakit! Pero, pinapakinggan siguro ni King Nebuchadnezzar at that time, parang wala. Ano nangyari? Nitignan niyang maigi. Verse 25, nang sabi, Look! Nebuchadnezzar shouted, I see 4 men, unbound, walking around in the fire, unharmed. Tingnan niyo sabi, and the 4th looks like, ano daw? Looks like a god. Di ba 3 lang yung dinala dun? Bakit naging 4? It is actually revealing
the fourth man in the fire. Kasama ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sino? Ang Diyos na buhay. Amen? Kaya, tignan nyo. Sa buhay natin, wag nating isipin na hindi natin kasama ang Diyos. Hindi lang natin siya minsan nararamdaman. Hindi natin siya nakikita. Pero alam nyo, kapag kailangan natin siya sa buhay natin, mas lalong mararamdaman natin na nandiyan siya. In the middle of that fire, doon na-reveal ang Diyos na buhay. Alam nyo ba na sa isang bagyo pala, ang eye of the storm, yun yung calmest place sa lugar ng bagyo. Kaya, ang ginagawa rin nila, doon din nire-reverse yung bagyo para mawala. Kahit din sa ipo-ipo, tornado. Oo, yun ang pinakamalakas, but yun yung pinaka-calm. Parang kumbaga, kung dadaanan ka ng ipo-ipo, wag ka sanang madaanan sa gilid, sa edge. Para bang, alam niyo yung, ito, yan, electric fan. Pag nilagay mo yung daliri mo sa gilid, aba, putol yan, di ba? Pero pag sa gitna, ano mangyayari? It will stop. Di ba? Titigil. Hindi ka rin masasaktan. Nakuha nyo? In the middle of life's problems, doon nyo makikita na ang peace na nagmumula kay Lord, pwede nating maranasan. Na hindi niya tayo iniiwan sa kabila ng lahat. Tingnan nyo na lang si Shadrach, Meshach, and Abednego. Siyempre, di ba? Ano ang nangyari? Pagkatapos niyan, lumabas si Shadrach, Meshach, and Abednego. Inaamoy-amoy ni na King Nebuchadnezzar tsaka ng mga tauhan niya. Parang wala namang smoke. Parang di naman amoy, lechong baboy. O kaya sunog. Wala namang ganun. Okay pa rin sila. Pero teka, nasan yung pang-apat na nakita ko? Kaya, dito ko nakita, next slide, ang iba sa atin, pwedeng makaranas na hindi nasusunog ng problema ng buhay. Amen? Just as the Lord is with Shadrach, Meshach, and Abednego, ganun din ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, ganun din si Lord sa iyo. Amen? Next slide. And dito nyo makikita, sa isang bagay na nangyari na yon, dahil naging firm sila sa pananampalataya nila, ano ang nangyari? Then Nebuchadnezzar said, tingnan niya, praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Aba, yung king na inaakala niya sarili niya, siya ay Diyos, inacknowledge niya ang kapangyarihan ng tunay na Diyos ni na Shadrach, Meshach, and Abednego. Anong sabi? He sent His angel to rescue His servants who trusted in Him. Tingnan niyo yung word na yon, trusted in Him. Nagtitiwala ka ba sa Panginoon sa gitna ng pagsubok na yan? Hindi lang natin nare-realize kung patuloy tayo magtitiwala sa Diyos, pati yung mga tao na against us, katulad ni King Nebuchadnezzar, pwede rin silang mabago ng Panginoon. Kaya may mga testimonies tayo dito sa church. Sabi nila, nung nag-aaral daw sila, yung parents daw nila, yun yung great persecutor nila. Sige, diyan ka na nga lang sa church yan, doon ka na lang matulog. Di ba? Ganun sinasabi daw. Doon ka na nga lang. Ganon. Church ka ng church. Yan. Bible ka ng Bible. Parang wala naman nangyayari sa buhay mo. Yun yung mga naririnig mo, di ba? Pero tingnan nyo, King Nebuchadnezzar was against them, but just a second sa buhay nila, nagkaroon ng pagbabago. Just like sa testimony rin po ni na Bishop, Rev. Ishbel,
pati ng napakaraming mga kapatiran natin dito sa church, na nadala nila ang kanilang mga mahal sa buhay or yung mga tao na against them sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya rin natin silang dalhin sa Panginoon. Amen? Patuloy lang magtiwala sa Diyos. Palakpakan naman natin si Lord. Ano ang sabi ni King Nebuchadnezzar, verse 28? They defied the king's command and were willing to die. Sabihin nyo ngayon, willing to die. Rather than serve or worship any God except their own God. Yun yung conviction nila na talagang hindi pwede. Na wala ako dapat ibang paglilingkuran ng Diyos kundi ang Diyos na buhay lang. Tingnan nyo, dahil doon na-move ang heart ni King Nebuchadnezzar. Tandaan po natin, next slide, hindi tayo laging nililigtas ng Diyos sa mga problema at pagsubok, pero sigurado, ito yung sigurado, kasama natin siya sa lahat ng ito. Sabi mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tatlong bagay po, yung iiwan ko sa inyo na lesson na makakapagsimula ng revival sa ating mga puso. Ayon sa story na to. Tatlo lang. Kung gusto natin na kung saan magsimula sa ating buhay na yung dating paglilingkod natin maibalik sa Panginoon. Tatlong bagay na tumutukoy sa pananampalataya natin ang kailangang gawin. Number 1, ano yun? Uncompromising. Huwag kang makibagay sa kung anong uso. Huwag kang makibagay sa kung ano ang majority. Kung ano ang totoo, yun yung sundin mo. Kung ano sinasabi ng Bible, yun ang gawin mo. Amen? Unwavering. Kahit na nakikita mo, o natatakot ka, or something, minsan, nag-worry ka sa maraming mga bagay. Basta nagpapatuloy ka sa iyong pananampalataya, yun ay nagpapakita na ikaw talaga ay merong totoo na parang ginto na pananampalataya. Puro. Hindi sumusuko sa kahit anong laban ng buhay. Hindi sumusuko. Amen? Number 3 is unshakable. Na kahit anuman na maranasan mo sa iyong buhay na pwedeng, uy, wag mo na gawin yan. Maraming mga tao rin na nanghihikayat sa iyo na wag nang ipagpatuloy yung ginagawa mo na paglilingkod sa Diyos. Kung hindi po tayo papatinag, ito ay magsisimula ng revival sa ating mga buhay. Amen? Kaya, sa hapong ito, isa lang ang prayer na gusto nating sabihin sa Panginoon. Katulad ng kinanta natin kanina, God is able. Amen? Nakantahin din natin, but this time, sa mga upuan ninyo, nihikayat ko po kayong pumikit at tayo'y mananalangin sa Panginoon. Buksan niyo po ang inyong puso sa harapan ng Diyos. Maging totoo nawa ito sa inyong mga puso. At maging ito ang panalangin mo sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Diyos, naniniwala ako na kaya mo. Naniniwala ako na gagawin mo. Pero, kung hindi mo gawin, magtitiwala pa din ako sa iyo. Come on, can we sing that song one more time as we rise up? Tayo po lahat ay tumayo.
Come on, by faith, let us sing this song. Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things. Come on, lift His name. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great. Come on, lift your hands to the one true God. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord Sa iyong sakit at karamdaman, sa iyong problema, come on, He is able. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. He's with you. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened us. He will never fail us. He will never Come on, by faith, sing it with all God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. And God is for us. He has opened us. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is For the Lord able. our God is able. For the Lord our God For is the Lord our able. God is able. For the Lord our God is able. Come on, lift up your hands to heaven this afternoon. Lord, batid niyo po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa kanila. Batid niyo ang kalagayan nila sa kanilang family, sa kanilang spiritual life. Batid niyo, Panginoon, ang bawat yugto ng kanilang mga buhay, kung ano nangyayari. Lord, dalangin namin kung paano ka kumilos sa mga Bible characters na ito. We believe na Ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran namin noon, ngayon at magpakailanman, at hindi ka nagbabago. You are the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. And right now, Lord, sa mga situations namin, we also speak na kaya mo kaming iligtas. Kaya mong kumilos sa mga nangyayari sa aming mga buhay. Kaya mong kumilos sa church na ito, Panginoon. At lalo na, Panginoon, kung hindi ka man kumilos, kung wala kang gawin, magpapatuloy pa rin kami sa paglilingkod sa iyo.
Ikaw pa rin yung itataas namin sa buhay namin. Pagtitiwalaan namin kung ano yung mabuti na alam mo para sa amin. Thank you, Lord, for you are our good God, our great God. And you deserve all the glory, all the honor, and all the praises sa lugar na ito. Come on, can we give Jesus the best clap of praise right now?